Bruha, ano tong nababalitaan ko na sinapak mo raw yung pinakaimportanteng bisita ni Sir Panot? Tanong agad ni Jazz pagkarating ko sa office namin. Huwag kang magkakamaling itago sa amin dahil maraming nakakita. Tinuro naman ni Faye ang mukha ko. Umirap ako. Bastos eh, walang modo. Naalala ko na naman tuloy yung ugaling pinakita niya kahapon. Bakit? Anong nangyari? Minanyak ka ba? Sunod-sunod na tanong ng dalawa. Kung hindi lang siya gwapo baka tinawanan ko pa. Pero mukha siyang anghel. Tapos ginanon mo lang? May panghihinayang naman, nasabi ni Jazz. Pero parang pamilyar yung mukha niya. Hindi ko lang alam kung saan ko siya nakita. Nag-iisip namang wika ni Faye. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung gusto ko bang ipaalala sa kanya o hindi. Dahil baka kapag kinuwento ko sa kanila na sinabihan ako ng Chip, ay bugbugin pa nila si Tyler. Mabuti at hindi ka pinatawag ni Sir Panot. Nagtatakang wika ni Faye. Napag-isip-isip na rin siguro ng lalaking yun na may kasalanan siya kaya ako ginawa yun. Sagot ko naman. Ano ba kasing ginawa niya at bakit ganyan ka nalang magalit? Ang gwapo kaya niya? Tanong naman ni Jazz. Napahilamos ako sa sariling muka. Bumuntong hininga ko at handa na sanang magkwento nang dumating si Sir Panot. Nakatingin na kaagad siya sa akin na para bang may malaking problema akong pinasukan. Ayan na. Bulong ni Faye sa akin. Saka kinurot ako sa tagiliran. Baka inipon niya na ang galit niya sa'yo. Para isahang pagalit na lang. Wika ni Jazz sa akin. Kaya, tawag ni Sir sa pangalan ko, kaya agad akong tumayo. Yes, sir? Taas no akong tanong, dahil una sa lahat, ay wala naman akong ginawang kasalanan. Kung hindi lang ako sinimulan ni Tyler, ay wala sanang gulo. Sumunod ka sa office ko, ngayon na. Halatang nagpipigil sa galit niyang sabi. Agad naman akong tumalima. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa dumating kami sa office niya. Binuksan niya ang pintuan, saka siya pumasok. Sumunod ako. Nabaling agad ang tingin ko sa lalaking nakasalamin. Nasa sofa siya, prenting nakaupo, at parang feel na feel niyang hari siya. Tinaasan ko siya ng kilay at inirapan ng balingan niya ako ng tingin. Umupo ako sa harapan ni Sir nang makaupo siya sa kanyang swivel chair. About po ba ito sa report na ibibigay ko sa inyo? Bale nandito na po yun lahat sa folder. Inilapag ko ang white folder sa lamesa. Dumako naman doon ang tingin niya. Mabuti na lang dahil always ready ako. This isn't about your report. Pinatawag kita dahil may atraso ka kay Sir Tyler. Mahinahon, ngunit nagpipigil niyang sabi. Panigurado, kung wala si Tyler dito, ay kanina niya pa ako sinigawan noong nandun pa lang kami sa pintuan. Mariin akong pumikit ng tuluyan nang lumapit sa amin si Tyler. Pinanliitan ko siya ng mata habang naiirita. Tinanggal niya ang kanyang salamin at muntik pa ako matawa dahil sa itim na nakapalibot sa kanan niyang mata. Nagkaroon siya ng black eye
dahil sa suntok ko. Nilapitan niya ako at pinakatitigan. Mukha siyang bulkan na sasabog dahil sa talim ng tingin niya sa akin. Kulang pa ang buhay mo, pambayad sa ginawa mo. Pinahiya mo ako sa maraming tao. Sa tingin mo, ano ang magandang gawin ko sa'yo? Pangiinis niya. Ngumisi siya habang nag-iisip. Excuse me? Pinahiya mo rin ako, remember? You called me cheap. Sigaw ko, saka tumayo para tapatan ng tapang niya. Totoo naman ah. You insisted na may nangyari sa atin, kahit wala naman. Sagot niya pabalik. Ikinuyom ko ang kamay ko sa galit. Napuno na naman ako. At ang masama pa nito, ay nakikinig si Sir Panot. Sasapakin ko ulit sana siya nang sumigaw si Sir Panot. Stop! Gusto mo na ba talagang matanggal sa trabaho, Thea? Warning ni Sir, kaya natigil ang kamay ko sa ere. Ngumiti ng mapang-asar si Tyler. Yung ngiting tagumpay, kaya mas lalo akong nainis. Napagdesisyonan ni Sir Tyler bilang kabayaran sa ginawa mo sa kanya. Doon ka titira sa bahay niya ng 6 months. You will be his personal maid. Wika ni Sir Panot sa akin. What? Malakas kong nahampas ang lamesa na siyang ikinagulat nila. And what made you think na papayag ako? Agad natutol ko. Sinamaan ko ng tingin si Tyler. You have no other choice. It's either matanggal ka sa trabaho o tanggapin mo ang alok ko. Mamili ka. Kibit-balikat niyang wika. Napahilamos ako ng muka dahil sa iritasyon. Dodoblehin ko ang bayad. Pirmahan mo na ang kontrata. Pagkatapos ng 6 months, pwede ka na ulit bumalik dito. Aniya, na parang pagbili lang ng candy ang pinapagawa niya. Mukhang masyado ka pang nagulat, Miss Sebastian. Bibigyan kita ng 1 araw para pag-isipang mabuti ang alok ko. Tumaas baba ang kilay niya habang nakangiti siya ng malapad. Kinagat ko ang pang-ibabang labi at pumikit ng mariin. Aalis na lang ako sa trabaho. I'll give you my resignation letter tomorrow. Pinal kong sabi. At sinong kumpanya ang tatanggap sa'yo? Akala mo ba wala akong kayang gawin? I'll make sure na walang tatanggap sa'yo ni isang trabaho. Kahit pamamalimos ka sa daan. Wika pa ni Tyler. Wala na talaga akong pag-asa. Tiyak na ikamamatay ko ang pagtira sa iisang bubong kasama ang buwisit na lalaking to. Sinabunutan ko ang buko kasabay ng pagsigaw ko. Nagulat ang mga katrabaho ko at natakot sa ipinakita ko. Akala siguro nila ay nababaliw na ako. Well, malapit na. Ano bang nangyayari sa'yo? Kahapon ka pa tulala simula nang lumabas ka sa office ni Sir Panot ah. Nakakatakot ka. Bigla-bigla ka nalang sisigaw at sasabunutan ng sarili. Kung hindi naman, ipupukpok sa mesa ang ulo. Ayos ka lang ba, girl? Kuryosong tanong ng dalawa kong kaibigan. Hindi ako okay. Hindi ako okay. Malungkot at mahinahon ang boses ko habang nakatulala sa computer na nasa harapan ko. Ano bang nangyari? Pinagalitan ka ba niya? Natanggal ka ba sa trabaho dahil sa ginawa mo? Ano? Nagmamadaling tanong ni Faye.
Matatanggal ako sa trabaho kapag hindi ko tinanggap ang alok ni Sir Tyler. Nangihina akong wika. Really? Ano bang alok? Maka one night stand ka? Gusto ko mang batukan si Faye sa mga sinabi niya. Kaso wala akong lakas para makipagbiruan. Pakiramdam ko, wala na akong lusot sa mga pinaggagawa ko. Maging personal maid niya ng 6 na buwan. Buntong hininga ko dahil ayoko talaga. Ay bet, kung ayaw mo, palit na lang tayo. Biro naman ni Jazz. Umalis nga kayo rito. Kahit kailan talaga hindi kayo matino kausap. Pinagtulakan ko sila paalis. Grab mo ang opportunity, girl. Once in a lifetime lang yan. Biro pa ni Faye, saka tuluyang umalis. Ngumuso ako nang makita ang orasan. 12:00 na ng tanghali. Kailangan ko nang pirmahan ng kontrata sa office ni Sir Panot. Tumayo na ako at doon dumiretso. Nakasabay ko pa sa elevator yung feeling gwapo. Pinag-uusapan siya ng mga babae sa tabi ko at may patili-tili pa. Ang gwapo niya talaga. May girlfriend na kaya siya? Bulungan pa nila na ikinarindi ng tenga ko. Ano naman sana kung may girlfriend na tong si Tyler? Liligawan pa ba nila? Hanggang ngayon ay may salamin pa rin siya para takpan ng black eye na natamo niya. Wala pa yata. Kasi kung meron, kasama niya sana, di ba? Dinig ko pang sabi nila. Hindi talaga nila kayang tumahimik no? Kung pasakan ko kaya ng tissue ang mga bibig nila. Nang bumukas ang elevator, ay agad akong nakipagsiksikan palabas. Pero dahil gusto kong ma-expose ang mukha ng kinakikiligan nila, ay pasimple kong pinadaan ng kamay ko sa mukha niya. Sakto lang para matanggal ang salamin niya. Natawa ako nang magtagumpay. Dahil naiwan ng mga babae na nakanganga sa nakita. Pagbukas ko ng pintuan ni Sir Panot, ay siyang pagtabig sa akin ng kung sino. Tumama ng malakas ang mukha ko sa pintuan, kaya napangiwi ako sa sakit na dulot nun. Minasahe ko agad ang ilong ko bago tumabingi dahil sa lakas ng impact nun. Excuse me, you're blocking the way. Wika niya, saka ako inirapan na para bang nakabawi lang siya sa ginawa kong pamamahiya sa kanya kanina. Hay, grabe na talaga to. Nasambit ko na lang. Kung ganyan talaga ang ugali niya, ay malabo kaming magkasundo. Pagkaupo ko sa upuan, ay pinirmahan ko na kaagad ang kontrata. Pumapayag na ako. Tulad nga ng sabi niya, wala naman akong choice. Masungit na sabi ko. Good choice, Miss Sebastian. Natutuwang wika ni Tyler. Kaya naman pag uwi ko sa apartment, ay nag-impake na kaagad ako. Dahil bukas na bukas lang din, ay doon na agad ako didiretso sa bahay ni Tyler. Bago ako natulog, ay nag-chat ako kay Faye at Jazz. Diyan ka na tumira. Reply ni Jazz sa akin. Di nagtagal, ay nag-reply din agad si Faye. Magpabuntis ka na agad. Pilyang reply nito. Kahit kailan talaga, ay hindi sila matinong kausap. Hindi ko nga alam kung bakit ko sila naging kaibigan. Nagising na lang ako kinabukasan nang mag-alarm ang phone ko. Buong buhay ko, ngayon lang ako tinamad bumangon ng ganito. Siguro, dahil iba na ang magiging trabaho ko.
Ano bang gagawin ko sa bahay ng hinayupak na yon? Ibe-babysit ko siya? Pakakainin? Susubuan? Paliliguan? Kung pigain ko kaya yung 2 itlog niya? Wala ba siyang maid at kailangan ako pa? Sa ganda kong to, magiging isang personal maid lang? Parang ang hirap naman yatang tanggapin nun. Nang natapos na ako, ay kinuha ko na ang 2 maleta, isang backpack at isang sling bag saka na ako lumabas. Nakausap ko na rin kasi kahapon ang may-ari nitong apartment. Naaalis na ako, kaya wala na akong naging problema. Pumara ako ng taxi, papunta sa address na ibinigay sa akin ni Tyler kahapon. Big time nga ang loko. Dahil nasa isang exclusive subdivision pa ang mansyon. Pagbaba ko ng taxi, ay pinindot ko na agad ang doorbell. Nagulat pa ako nang bumulagta ang mukha ni Tyler sa screen noon. "Nandyan ka na?" Tanong niya na sobrang obvious naman. Wala pa siguro. Pamimiloso po ko naman. Kumamot siya sa kanyang kilay, saka pinatay na agad ang screen. Bastos talaga ang hinayupak. Napatalon ako sa gulat nang automatic na bumukas ang maliit na gate para sa akin. Kinuha ko na ang 2 bagahe ko, saka pumasok na sa loob. Pagpasok ko, ay agad ding sumara ang gate. Nakarinig naman ako ngayon ng tahol ng aso. Base sa laki ng boses nito, ay siguradong malaki rin ito. Natuod ako sa kinatatayuan nang tumakbo ito palapit sa akin na para bang isa akong pagkain na handang lapain. Cute yung aso. Golden retriever siya. Maamo ang muka, pero dahil natakot ako, ay tumakbo ako palayo. Naghabulan kami sa garden. Sigaw ako ng sigaw at halos maiyak na dahil hindi niya ako tinitigilan. "Stop it, Thea." Narinig ko ang boses ni Tyler na pinapatigil ako. Siguro para hindi na ako habulin ng aso. Nagulat naman ako nang tumigil din yung aso. Dahan-dahan yung lumapit sa akin, saka dinilaan ng sapatos ko. Nanginginig kong nilagay ang kamay ko sa ulo niya at hinaplos yun. Hindi niya ako kinagat. Tuwang-tuwa pa nga siya at nahiga pa. Ngumiti ako at kinalama ang paghinga ko. Hay, salamat. Nakahinga ako ng maluwag. Mabait ka naman pala. Bulong ko pa. "Come here, Thea." Tawag ni Tyler. Kasabay ng paglapit ko sa kanya, ay ang paglapit din ng aso. Ngunit ganun na lamang ang pagkalaglag ng pangako nang lumuhod si Tyler para pantayan ang aso niya. Hinaplos-haplos niya ang ulo nito. Good girl, Thea. Hindi naman ako makapaniwalang tinuro yung aso saka ako nagsalita. Iniinis mo ba ako? Thea rin ang pangalan ng aso mo. Buliyaw ko, kaya natawa siya sa reaksyon ko. Ikaw lang ba ang may karapatan na pangalanan ng Thea? Hamon niya naman. Sira ulo ka. Muntik-muntik ko na siyang batukan. Mabuti na lang ay napigilan ko ang sarili. Tumayo siya para harapin ako. Yun na ba ang mga gamit mo? Turo niya sa 2 maleta na malapit sa gate. Tumango ako bilang sagot. Pinuntahan niya ang mga yon para kunin. Pagkatapos ay sinundan ko siya papasok sa loob ng bahay niya. Umakyat kami sa pangalawang palapag, saka kumanan.
Binaba niya ang maleta para buksan ang pintuan. Dito ang magiging kwarto mo. Ito lang ang kwarto ko. Turo niya sa katapat na pinto ng magiging kwarto ko. Nang maibaba niya ang maleta sa kwarto ko, ay pinasunod niya agad ako sa kanya. Bumaba kami sa living room, saka siya umupo. Kumunot ang noo ko dahil parang napakatahimik ng bahay niya. Siya lang kaya ang nakatira dito mag-isa? Wala siyang security guard. Wala ring maids. Bigla tuloy ako nakaramdam ng konting awa para sa kanya. I have 3 rules you must obey in my house. Paunang sabi niya. Umupo ako sa katapat niyang sofa habang nakatingin sa kanya. Paano kapag lumabag ako? Hamon kong tanong. Of course, I will punish you. Lumabas ang ngisi sa labi niya. Nag-iba naman kaagad ang takbo ng utak ko sa sinabi niya. Anong klaseng punishment? Sa kama ba? Agad kong kinunot ang noo at pinilig ang ulo sa kabastusang iniisip. Nag-init ang pisngi ko nang mariin niya akong titigan. Sana hindi niya napansin na ganun ang iniisip ko. Umayos ka nga, Thea. Wika ko sa isip. Una sa lahat, ikaw ang magluluto, maglilinis at maglalaba. Lahat ng gawain ng isang maid, ikaw ang gagawa. Pangalawa, susundin mo lahat ng utos ko at sasama ka sa akin sa lahat ng pupuntahan ko. And lastly, boys are not allowed in my house. For example, boyfriend or even friends. Mariing wika nito. So pwede sa labas? Pwede pa rin akong pumunta sa mga clubs at doon makipaglandian. Ako naman ang umisi ngayon. Ano? Oo naman. Pwede mong gawin yun. Hindi siguradong sabi niya at parang hindi pa nga sang-ayon sa sinabi ko. Mukhang hindi niya rin naisip yun. Tumikhim siya at nagsalita ulit. Pero hindi kita papapasukin kapag sobrang lasing ka. I'll give you a curfew. 9 p.m. dapat ay nandito ka na. Kung wala ka pa, pasensyahan tayo. Sa labas ka matutulog. Bilin nito sa akin. Anong sa labas? May bahay naman ng mga kaibigan ko para doon ako matulog. Dahilan ko pa. Then, i-extend ko ng 1 buwan pa ang kontrata. 7 months kang titira dito. Seryosong sabi niya na ikinanguwi ko. Pero napirmahan ko na ang kontrata. Pagrereklamo ko sa kanya. Pwede pa naman akong gumawa ng panibago. Seryosong sagot naman ito. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Oo nga pala, akin na yung phone mo. Nakakunot man ang noo, ay ibinigay ko pa rin sa kanya. Nilabas niya rin ang phone niya at nag-type ng kung ano. Here. Kinuha ko yun sa kamay niya nang matapos siya. Nag-vibrate agad ang phone ko dahil may tumawag. Master ang nakalagay na pangalan. That's my number. Huwag kang magkakamaling tanggalin ng pangalan na yan. Bilin niya sa akin. Itinawa ko na lamang ang labis na kainisan sa ugali ng lalaki. Humanda ka talaga. Isang araw, masasapak ulit kita. Hindi lang isang black eye. Magiging panday ang pagmumukha mo. Pilya kong naisip. Sa tuwing lalabas ka, tawagan o i-text mo ko. Ako ang mananagot kapag may nangyaring masama sa'yo dahil nasa poder kita.
Are we clear? Huminga ako ng malalim at labag sa loob na sumagot. Okay, master. Bahagya siyang natawa sa sinabi ko. Kung ganun, paliguan mo na si Thea. Utos nito sa akin. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paliliguan ko ang sarili ko. Tanong ko sa kanya. I mean, yung aso ko. Sagot ni Tyler na pinipigilang wag matawa sa tanong ko. Pagkatapos mo siyang paliguan ay magdilig ka ng halaman. At pagkatapos, ipag-bake mo ako ng cookies. Samahan mo na rin ng juice na kakaiba ang lasa pero masarap. Yung hindi ko pa natitikman.